Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Maki-update naman tayo sa ongoing European Team Chess Championship na ginaganap sa Montenegro, Budva. Ang kalaban nilang team dito ay taga Moldova. Tinapatan siya ni Grandmaster Shitko. Ayan, umubra kaya? Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang standing. Ang ginawa ni Shitko nag D4, Knight F6 si Magnus, C4, G6, Knight C3, Bishop G7, pumasok sa King's Indian H3. Yan ang tinatawag na Makogonov variation. Protection kagad sa G4 para maka-Bishop E3 at walang istorbong paparating Knight G4 and later on mag-G4. Yan po ang Makogonov. Nag-castle, Bishop E3, Knight C6, D5, atake kagad, Knight B4, A3, paalis, Knight A6, Bishop D3 develop, Knight C5. Masyadong mapaglaro ang Yokabab ni Magnus. Nag-Bishop C2. Ayun mga kamatsas. Ito palang Knight C5 ang novelty sa laban na ito dahil ang palagiang ginagawa dito ay E6. Ayan po sa mga nagtatanong ng novelty na naganap sa opening. Okay? Knight C5, Bishop C2, Knight FD7, Knight GE2 at nag-A5. Ayun, para mapigilan ang paparating na B4, nag-castle, Knight B6, inatake ang pawn sa C4, nag-B3, dinipensahan at nag-E5. Pansamantala munang sinarado ni Magnus ang kaniyang diagonal bishop, pero ang ibig sabihin niyan, mag-E5 naman. Magke-create naman ng gapang sa king side. Nag-rook B1 para naman buwelo, timing ng paparating na B4, Knight CD7. Nairita kagad si Magnus, umiwas kagad at nag-Bishop D3. Ayan, kasi dito hindi maka-B4, bitin pa kasi ang pawn sa C4. So kailangan mo nang depensahan at nag-Knight C5, kinulit, Bishop C2, Knight CD7, Bishop D3. Ano, tabla, world number 1 ka, mataas rating mo, iniba ni Magnus. Pinaasa niya lang pala na parang tipong magtatabla sa pamamagitan ng repetition of moves pero iniba eh. Nag F3, depensa lang sa E4, Knight C5 bumalik ulit at dito medyo nakulitan na sa knight na yan. Tinuluyan na ni Shitko at capture, nag Knight D7, C5. Ayan na, ba? Mukhang nakaporma ng maganda ang puti dito ah. May Rook FC1 akong nakikita tapos Knight B5 na mape-pressure ang C7 at D6. Maganda. Kumapture sa B4, capture, Knight F6 at nag-Rook A1. Ayun, talagang mangyari na pe-pressure siguro sa paparating na mga sundot-sundot pasok. Rook A3, kaya gustong ma-eliminate ni Shitko. Pero bad move. Dapat daw ang tira ay C6. Ayun. Na halimbawa, mag-B6 dito, mag-Queen D2. Naku po, pagkalalim-lalim na silent positional move ang gagawin, medyo mahirap makita. O, balik tayo sa Rook A1. F takes E4 muna, threat ang Queen. F takes E4, Rook takes, at nag-Knight H5. Ayun, time na para kumounter sa king side. Hindi naman pwedeng mag-aabang na lang si Magnus na magaganap sa queen side. So, kailangan niya rin mangulit sa king side. Rook F1, tinapatan ng tore, exchange. Capture, Queen F6 check, Bishop F2, at nag-Knight F4. Hinamon, takes. Ayun. Nabuhay na ngayon ang Dark Square Bishop na iniintay-intay talaga ni Magnus dyan kasi nakatakip di ba? Knight B5, inatake ang C7, Queen A1 check, King E2, Queen B2 check, King F3, G5, dinipensahan ang pawn sa F4. Teka muna. 'Di ba kuha na yung C7 diyan, pero ang D6 ang kinuha. H5, nako. May paparating na mapanganib na itsurang G4. Nag-Bishop D4. Nakita pa rin ni Shitko ang tamang tira. Kasi ito na yung paparating mga kamatsas mangyari pag naka G4 yan, lilipad ang bishop sa F2, 'di ba? Kaya inalis ang bishop with tempo, G4 tinuluyan pa rin, takes, bishop takes, king takes F4 at nag-queen takes G2. Ayan, talagang pinapagpag na magaling ni Magnus ang king ni Shitko.
Bishop takes G7, King takes G7. Aba, ang daming kakainin ah. Takes. Ano ba maganda dyan? Nag-E5 dito. Oh, pero equal pa rin ang evaluation bar. Teka muna mga kamatsas, no? Pag kinapture ang pawn sa C7, hindi pwede. Wala rin pala mangyayari kasi controlled naman ng bishop anytime. Ang nakakatakot, may queen F2 check, mapa king G5 or mapa king E5, sasalubungin ng queen F6, mamamatchas ang king. Okay, kaya pala may threat na palang deadly mating pattern, nag-E5 na. Ngayon, kung chumek dito, king G5 lang, walang queen F6. Yun ang laman ng E5. Okay? Nag king H6, nako, salbahiski pa rin ang threat ni Magnus. Magku queen F2 check, king E4, bishop F5, mamatyasin ang king sa gitna. Queen E3. Ayan, para makover ang F2 square. Wala nang makulit na paparating na queen F2. C takes D6, knight takes D6, at nag-queen takes D5. Ayun, para mabungi ang very solid center pawns ng puti. At nag-knight E4, pupunta sa F6, nag-king G6. Queen B6 check, queen C6 humarang, kanina pa gustong-gustong capturein or exchange. Sino pa bang tatanggi? In exchange, hanggang dito na lang po, nakatabla si Grandmaster Shitko kay world number 1 Magnus. Ayun, grabe. At ang nangyari po sa team nila, 2-2. O, di ba? Yang tabla na yan, mahalaga yan. Kung natalo si Shitko sa board 1, talo team ng Moldova. Sino na ba ang leading sa kanila? Nangunguna pa rin ang Germany. Pumapangalawa ang Serbia, Netherlands, Romania, England, Hungary, Armenia, Poland, Slovenia, Azerbaijan, Czech Republic, Greece, Italy, Slovakia, France. Yan po ang top 15. O ang Norway ay pang number 23. Pero ang European team talaga ay dati pa. Talagang kilabot na ang bakbakan dito kasi nandito yung mga mamaw World number 1, Magnus, naglalaro Okay, maraming salamat po. Sana na-update kayo, natuto at abang tayo sa mga paparating pang chess updates. At inaalam ko lang po ang informasyon sa World Youth. Sa Italy, mayroon tayo mga representatives doon. So ako po ay may kinontak doon na makahingi ng mga best results at i-cover natin. Maki-update tayo, masuportahan natin ang mga kapwa natin Pinoy na lumalaban ngayon para dalhin ang Pilipinas sa World Youth Chess Championship. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.